Ginising ka din ba niya? Ito ang aking kwento, ang tatlong tagasunod, sa kahimbingan ng pagtulog ng tatlong tagasunod, si Jamaica, Manuel at Juan. Ang tinig ng banal na espiritu ay nagwika, tinig ng banal na espiritu. Gumising kayo at bumangon, ipahayag nyo ang kanyang salita. Nadungisan na ang daluyan ng tubig, ngunit ito ay nakatakda. Ito ilinisin nyo hanggang sa hangganan nito, upang sa unos na darating lahat ng sumusunod kayo'y handa. Sila'y nagising at idinilat ang kanilang mga mata, si Jamaica, Manuel at Juan, si Jamaica. Mulat ang mga mata at gising ang diwa, narinig ang tinig. Ngunit ito'y kanyang binaliwala bagkos na iinitihan niya ang wika. Si Jamaica bagkos kinausap siya ng banal na espiritu, hindi siya gumalaw sa kanyang pagkakahiga. Si Manuel namulat ang kanyang mga mata, ngunit sapagkat siya'y gising ang kanyang diwa ay balisa. Narinig niya ang tinig ng malinaw, pero pilit pa din niya iniintindi ang kahulugan. Bahagyang bumangon si Manuel, ngunit nalilito, kahit narinig niya ng malinaw ang tinig. Ito'y kanyang kunu-question, di alam kung tutugon sa tinig kanyang narinig. Si Manuel ay nagwika, nakarinig ako ng tinig sa aking pagkakatulog, minulat nito ang aking mga mata. Tinig galing sa banal na espiritu, ngunit ano ang aking gagawin? Ako'y natatakot, baka ako'y kutsyain ng mga tao, at pag-isipan na ako'y nababaliw, hindi ko alam ano ang aking gagawin. Si Juan namulat ang kanyang mga mata, siya'y gising, ang kanyang diwa ay gising, naunawaan niya, at kilala niya ang tinig kanyang narinig. Tumugon siya, at dali-dali bumangon si Juan at niwika, narinig ko, tinawag ako ng banal na espiritu. Ang sanlibutan ay nadungisan ng galit, puot, kasinungalingan, inggit, makasarili, sakim, mapang-api, haras, sexual, kaguluhan ang sanlibutan na ito. Kailangan nilinisin ang nadungisan, kailangan nila marinig ang salita ng Diyos, bago pa dumating ang unos. Papaano lilinisin ni Juan ang daluyan ng tubig? Sa kwentong ito, bakit ko sila tinwag na tagasunod? Sila ba ang napili? Ang sagot ay hindi. Lahat tayo ay napili, ang kaligtasan ay pinamana sa atin, mula sa dugo na umagos sa cross hanggang sa ating salinlahi, at ikaw ay pinili upang manahin ang kaligtasan. Ngunit sa pagmana nito ay may pagsubok, dahil hindi ito mapapamana sa iba o sa susunod na henerasyon kung hindi ka tumugon sa kanyang salita at utos. Alam ko at alam mo kung gaano kasarap ang humiga sa makamundong makasalanan, ang paghiga ay sobrang komportable. Paano ang pagbangon upang tumugon sa Diyos? Ang pakiramdam na pag tayo'y bumangon at tumugon sa kanyang salita, di ba ito'y nakakapagod? Hindi ka na pwedeng bahagyang sumandal sa makasalanang sanlibutan na ito. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang banal na espiritu. Ngunit sa kwento, si Manuel ay balisa, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Narinig ni Manuel ang banal na espiritu, ngunit sa kanya ay merong bumabagabag. Dahil si Satanas ay merong din anghel, sila ay naglalaban spiritual. Ito ang pakiramdam mo na kinukonsensya ka at nalilito kung ano ang iyong gagawin. Dito tayo ngayon nakakaramdam ng pagod, physical, mental at spiritual. Si Jamaica narinig ang banal na espiritu, ngunit nanaig ang anghel ni Satanas sa kanyang diwa. Sa kwentong ito ako'y naging si Jamaica din noon pa man, mulat na ang aking mga mata, gising na ang diwa, naririnig ang tawag ngunit hindi tumugon. Ngunit ang banal na espiritu ay hindi ako iniwan. Pilit pa din niya akong tinatawag hanggang ako naging si Manuel. Bahagyang bumangon sa akin pagkakahiga, ngunit may bagabag ay alalahanin, pag ba ako'y bumangon sa akin pagkakahiga, hindi ko na ba muli mararanasan ang pahinga? Puro pagod na lang ang aking pagdaraanan, hindi ako naging si Juan. Nadali-dali bumangon sa pagkakahiga. Hindi inisip ang pagod na hinaharap, lilinisin ang nadungisan na daluyan ng tubig hanggang sa hangganan nito. Gaano kalayo ang hangganan? Hindi ito inisip ni Juan, ang banal na espiritu ang kanyang pinakinggan, hindi siya nagdalawang isip na tumugon kung gaano kalayo ang kanyang paglalakbay. Sa kwento ang pagkadungis nito ay nakatakda, alam ni Juan ang pagkadungis ay hindi na mawawala, pero bakit nakatakda? Sa salita ng Diyos sinabi niya, nakatakda na, ang dugo na umagos sa cross ay nilinis ang ating kasalanan, ngunit nakatakda itong madungisan upang matupad ang kanyang layunin, ang propesya sa kanyang pagbabalik. Pahayag 13:2. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan, trono, at malaking kapamahalaan.
Ito ang unos na ating haharapin. Noong sinugo ng Diyos ang bugtong na anak, ang mundo ay tahimik sa kanyang pagdating. Ngunit ang dragon ay magpapadala din ng sugo. Ngunit ang mundo ay mag-iingay. Ingay sa galit, tukso, puot, kasinungalingan. Makasarili, sakim, mapang-api, kaharas, sexual, kaguluhan. Habang ang mundo ay pagod, magpapadala siya ng isang halimaw. Siya ang unos na dapat natin paghandaan. Sa pagdating ng unos na ito, hindi tayo dapat matinag. Magpapakita siya ng himala, tayo'y pilit papasunurin sa kanyang pamahalaan, pero ang hindi sa kanya sumampalataya ay maliligtas. Huwag natin hayaan madumisan ang dugo ng Diyos na umagos sa cross sa atin espiritual.